Ang saya-saya ngayong araw na ito, mga bossing. Napakasaya nitong araw na ito ngayon, mga bossing, dahil nakatanggap tayo ng napakagandang balita. Balitang talaga namang napakahusay. At ito na nga, umayan. Tanggal sa pwesto ang putang ina. Ayan. Congratulations, Torre, dahil sa history ng PNP, ikaw ang pinakamabilis na naging hepe. Saglit lang, sinibak ka na. This is a good gift coming from the Lord above. Let us thank God for this wonderful news. 1 year na po noong linggo, mga bossing, yung kahayupang ginawa ng putang ina nito dyan sa Kingdom of Jesus Christ. At akala niya, kapag ginawa niya yun, wala nang balik sa kanya. Hindi po, ayan na po, bumalik na po, nakarma na ang switik, nakarma na ang hayop, at ayan na po, mga bossing, natanggal na sa pwesto ang animal. Yan ang sinasabi natin. Natanggal na sa pwesto sa wakas itong kupal na ito. Dito natin malalaman talaga, mga bossing, na si BBM walang stability sa utak. Dito natin malalaman na si BBM talaga walang alam mo yun, walang matatag na desisyon. A few weeks ago, a few weeks ba? Kailan ba yung SONA? July, August, isang buwan. A month ago, mga bossing, kino-congratulate pa ni Bongbong Marcos etong si Torre dahil doon sa kanyang pagboboxing. Diba? Kino-congratulate niya si Torre. Ano daw niya, pwede daw niyang ilagay amongst the champions sa Pilipinas. Di ba? Tapos ngayon sinibak niya na. Diyan mo malalaman na unstable talaga ang utak ni Bongbong Marcos. Kasi according to Remulla, eto daw si Torre tinanggal ni Marcos. Si Marcos mismo ang nagtanggal wala daw siyang kinalaman si Marcos. Kung tinanggal to ni Marcos, a month ago, galing na galing si Bongbong. Pinuntahan pa yung kanyang 5 minutes, 3 minutes dyan sa Krame. Tapos pumalpak naman yung kanyang presentasyon. Tapos tuwan-tuwa sila dito, ginawa na lahat ng mga kahayupang ginawa nila. Anong mga pinagagawa nito? Una, KOJ siege. Tinalaga siya mula muna sa QCPD. Sa QCPD, nag-resign to sa pwesto. Bakit? Nag-resign sa posisyon ito dahil yung sa road rage, natatandaan nyo si Boy Casa, binigyan niya ng platform si Boy Casa only to find out mali pala si Boy Casa according to CCTV videos. So dahil doon napahiya siya, padrino, nabisto siya, nag-resign. Dinala to sa somewhere in Leyte or Samar. Basta dinala siya dyan sa southern sa Southern Visayas. Ayun nangyari. Persona non grata dahil nakikisali sa politika. May bias, hindi naman trabaho ng pulis yan. Persona non grata ron. Anong ginawa ni Bongbong? Anong ginawa ng PNP? Anong ginawa ng DILG? Ni Abalos? Nilagay sa Region 11 o Region 10 ba yan sa Davao? Nilagay doon. Tapos anong nangyari? Region 11 nga yata. Nung nilagay yan dyan, anong ginawa? Unang-unang trabaho ng punyetan to, lumabag sa batas, yung pagsugod sa Kingdom of Jesus Christ. Di ba? Yung pagsugod sa Kingdom of Jesus Christ. Yung mayroong warrant of arrest, Silvia Simanes, Pasig ang address. Tapos pinasok, winarak yung Kingdom of Jesus Christ. 16 days na doon. Tapos naghukay. Sinasabi naman sa kanya, sir, mali po ito, wala po ito sa batas. Anong sabi niya nung sinasabi na, sir, hindi po taga rito si Silvia Simanes, hindi po dito ang address, sa Pasig po yan. Hindi po ito pwedeng gamitin na warrant at gamitin na legal document para pasukin nyo po itong compound kasi private po ito. Sabi ni Torion, anong sabi nung gago? I-demanda nyo na lang ako. Haharapin ko yan.
Doon na tayo mag-usap-usap sa korte. Doon pa lang, hindi na marunong sumunod sa batas yan eh. Tarantado talaga, hindi marunong sumunod sa batas. Anong ginawa? Nagbigay ng 30 minutes. Illegal talaga utak ng putang ina nito eh. Nagbigay ng 30 minutes. Wala pang 30 minutes, winasak na yung mga gate. O, pumasok sa loob. Tingnan mo mga paglabag ah. O, pumasok sa loob. Anong ginawa? Naghalughog. Walang search warrant. Walang search warrant. Sabi ko sa inyo, compound dyan, kailangan mo mag-secure ng search warrant per building. Yun po ang batas. Kapag ka nag-search ka dito at wala, hihingi ka ulit ng panibagong search warrant sa korte, sa panibagong establishment. Eh hindi, ang ginawa nito, umikot sa buong compound. Pinasok lahat sa buong compound. Pinagbubuksan pati cabinet. Akala mo si pastor nagtatago ron. Pati sa lagayan ng kutsara sa kaldero. Pati sa frigidaire, hinahanap kung nandoon si pastor. Saan ka makakita ng ganyan? Tapos, ang kanyang reason to believe na nandoon si pastor, meron daw heartbeat. Doon. Kaya naghukay pa na naghukay sa eskwelahan. O, ano pang ginawa nito? Yung katedral ng Kingdom of Jesus Christ, yung simbahan nila kung saan sila nananalangin, anibersaryo nila. Kailangan namin, sir, yung simbahan. Baka pwede magdasal kami sa loob. Hindi. Bawal. Binarikadahan nila yun. O, panibagong paglabag yan. Ang tagal ng mga estudyante na nakapasok sa eskwelahan dahil sa ginawa nilang excavation. Dahil sa ginawa nilang pagkubkub sa compound, hindi nakapag-aral yung mga estudyante sa eskwelahan doon sa Jose Maria College na ang galing-galing ng mga estudyante dyan. Oh, panibagong paglabag yan. 16 days silang nagstay sa isang lugar. Panibagong paglabag yan. Squatting yan. Oh, yung mga properties na dating malayang nakakapasok yung mga taga-kingdom, anong ginawa niya? Kinurdonan niya. Inangkin niya na parang sa kanya. Pinagpuputulan niya ng kuryente. Ang dami nilang sinirang mga kagamitan. Grabing harassment. O, pagkatapos nun, pinangarangalan pa ng gobyerno. Kita mo kung gaano ka-unstable si Bongbong, ha? Pinarangalan, ginawa pang 3-star general, 2-star general. 'Di ba sila, pinarangalan sila. O pagkatapos nun, anong ginawa? Ginawa pang hepe ng PNP. O pero bago siya ginawang hepe ng PNP, anong ginawa nito? O yung ginawa kay Pangulong Duterte na pagkidnap. 'Di ba laging sinasabi sa kanya ni Duterte, illegal 'yan, sir, mali 'yan. Anong ginawa niya? Kakalad ka rin ko 'yan. Kapag kakalad ka rin ko yan, para lang saka nyo na ako i-demanda. Nangako pa nga yan na mabibigay siya ng pamasahe sa mga Duterte para madalaw siya sa Hague. Dahil hindi niya pinayagang pumasok ang anak. So doon, ang dami niya ng paglabag doon, mga bossing. Sigurado ko talaga putang ina, sandamuka lang kaso nitong hayop na ito pag wala na siya sa posisyon. Sandamukal yan. Ano pang mga ginawa ng hinayupak na ito? Napakaraming ginawang kabalbalan, kabulastugan nitong kupal na ito. Ang dami niyang paglabag. Shortcutin na natin. Pinarangalan nila yan. Anong ginawa nila? Ginawa nilang hepe ng pulis. Tapos nung ginawa nilang hepe ng pulis, putang ina, ginawang payaso nito ang PNP. Ginawa niyang katawa-tawa PNP kung ano-anong mga pinagpapatupad, kung ano-anong reshuffling ang ginawa. Nag-reshuffle nang hindi pinapaalam sa mga amo na parang pag-aari niya PNP. Ganun to katanga. Ganun to kaloko-loko. Kaya nung nakita ng administrasyon na putang ina, sumobra laki ng ulo nito. May tendency talaga eh. Kasi siyempre siya, dami ba naman niyang ginawa para sa gobyerno eh. Dami niyang kademonyohan na ginawa para sa kasiyahan ni Bongbong Marcos eh. So akala niya kaya niya nang gawin lahat. Putya yan, nag-reshuffle, hindi pinapaalam sa pamunuan, Napolcom at saka sa DILG lahat ng mga ginagawa niya. Ayun, nadali sila. Matapos mag-boxing, tinatangkilik pa nito ni Rimulya. Ginawa pa ngang champion ni Bongbong Marcos yan, di ba? Kinongratulate niya pa nung SONA. Tapos ngayon, tinatanggal na nila. Indikasyon yan na mahina ang kukote ni Bongbong. Na walang paninindigan. Bobo magdesisyon. Bopols talaga magdesisyon kasi dapat pag nagtatalaga ka ng PNP chief, inaano mo yan? Ini-scrutinize mo yan. Satanas ba to? Magtatrabaho ba ng maayos to? Dapat lahat yan tinitingnan. Hindi.
Hindi nila tiningnan. O ngayon, ano nangyari? Sila din mismo yung nagbibisto sa mga sarili nila. Sila mismo nag-aaway-away. O ano nangyari? Merong isang inilaglag. Sinong inilaglag? Yung pinakawalang kwenta. Kung sino yung pinakawalang bilang, kung sino yung walang ambag, yun yung una nating isasakripisyo dahil ang dami ng issue ng flood control projects eh. O, sinong unang tinanggal? Si Torre. Kaya yari ka ngayon, Torre. Yan yung sinasabi ko. Antay kami ng antay hanggang next year na mag-retire ka. Pero ngayon tinanggal ka, mantakin mo 4-star general ka, next year ka pa magre-retire, sinibak ka na. O, ganyan ang nangyari kay Magalong. Si Magalong noong nag-report at inilaglag sila Noynoy dun sa SAP 44 investigation. Pinag-retire ng maaga. O ngayon, ikaw, pinagre-retire ka na, boss. Paano yan pag retired ka na? Pag retired ka na, Torre, tinan mo yung mangyayari sa'yo wala ka ng kaibigan. Wala nang gustong ma-associate sa'yo. Dahil diring-diri sa'yo ang mga tao, sigurado ko pati kaibigan mo, mawawala sa tabi mo. Yang pamilya mo na lang ang mag-i-stay sa tabi mo. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagdagsaan lahat ng kaso mo, kahit sinong tawagan mo, wala nang sasagot sa'yo. Kasi nga, isinakripisyo ka ng gobyerno, titinapong ka ng gobyerno, ibig sabihin, basura ka na sa kanila, wala ka ng kakampi. Yung sinasabi mo noon na umuusok yung cellphone mo sa congratulations, wala na ngayon yan, ni isa. Baka nga i-block na nila yung number mo eh. Baka nga buray na nila yung number mo, buray na natin number nito. Hihingi na ng tulong sa atin to. Dahil sa milyong-milyong kaso ang papatong sa'yo, ngayong wala ka na sa kapangyarihan, tingnan ko kung kanino ka ngayon lalapit. Sigurado ko problemado ka. Kasi alam nyo ba na walang formality ito? Hindi man siya pinatawag para kausapin. Tinawagan lang siya sa telepono. Hoy, psst, hello sir. Hello, hindi siya sumasagot dahil nasa dinner daw siya. Kaya minessage na lang siya. Wala ka na. Magbalot-balot ka na. Hindi na ikaw ang bagong PNP chief. Ang bagong PNP chief, mga bossing. Ang bagong PNP chief ay itong si Nartates, si Jose Melencio Corpus Nartates. Yan yung kanyang sinibak. Dinala niya yan sa Mindanao. Na nag-react ang Malacanang, pati itong si, hindi ko alam kung si Nartates ay PMAer. Wait lang, i-check ko nga kung PMAer si Nartates. Jose Melencio Nartates Junior, APMAer. Ayan. Tingnan natin kung si Jose Melencio Nartates ay isang graduated PMA class of 1992. Yari ka. Isa ito sa mga tinamaan eh. Mantakin mo PNPA na walang alam, PNPA na bugok. Nilundagan pa itong mga PMAer na ito. Ito na yung mga huling-huling mga PMAers. Susunod, wala na tayong PMAer na magiging hepe ng pulis. Binaghiwalay na yan eh. Ang PMA para sa mga militar, ang PNPA para sa mga pulis. So ito na yung mga huling class ng mga PMAer na dapat mag-PNP chief. Nilundagan nitong engot eh. Tapos, ang ginawa niya, pinagtripan niya. Siguro, sabi niya, kaming mga PNPA ang mga siga. Lahat ng PMAer, lagay sa ganito yan. Hindi nagustuhan ng Malacanang. Kailangan pala niyang sumunod sa Kailangan pala niyang sumunod, mga bossing, sa dito sa DILG, sa NAPOLCOM, sa presidente. Kailangan pala niyang ipapaalam. Hindi niya pinaalam. Alam niyo kung bakit lumabag sa batas ito si Torre? Wala siyang alam talaga sa batas eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, maglagay ka ng security guard. Maglagay ka na lang ng vampira na magbabantay sa blood bank. Ako una nagsabi niyan eh. Ginaya lang nito ni Villanueva eh. Maglagay ka ng vampira, ilagay mo sa blood bank. Hihigupin yan lahat ng dugo doon. Maglagay ka ng security guard na kriminal, magnanakaw, akyat bahay. Tapos, umalis ka, pumunta ka sa ibang lugar. Pagbalik mo, pusta tayo, wala ka ng gamit. Kapag ang inilagay mo sa PNP, mga bossing, walang alam sa batas.
Walang alam kundi labagin ang batas. Naging PNP chief dahil lahat ng paglabag sa batas ginawa niya para maabot niya yun at matuwa ang administrasyon sa kanya. Ilagay mo siya sa PNP, sigurado ako magkakaletse-letse talaga PNP. Buti nga tinanggal nyo ng maaga yan eh. Kung hindi nyo tinanggal ng maaga yan, putang ina, baka palitan yan. Pati uniform ng PNP, maging payaso lahat yan. Diba? Oh, kaya nga sabi ko, yan yung marka na si BBM unstable. Maglagay ka ng tao na hindi mo walang kapasidad. O talagang hindi yan magtatrabaho ng matino. Tinan mo pinagagawa nag-boxing. Saka makakita ng ganyan. Pero eto, Tore, kung ako sa'yo, wala na, binaboy ka na rin lang nila eh. Umpisa pa lang, tinawag ka ng pitbull ni Remulla eh. O, di ba? Umpisa pa lang, tinawag ka ng pitbull ni Remulla. Gumawa ka na ng ipakita mo na sa gobyerno na ito na bumaliktad ka na lahat ng alam mo, sabihin mo. Total naman, ginawa ka nilang aso eh. Di magpaka-aso ka na. Aso ka naman talaga eh. Pero mabuti nga sa'yo. Mabuti nga sa'yo, sir. Deserve mo yung nangyari sa'yo. Sa dami ng buhay na sinira mo. Yung mga namatay dyan sa KOJC, nasa kamay mo pa yung dugo niyan. Oo, sa dami ng kahayupan mo, ayan ang nangyari sa'yo. Pero mayroon pang panahon para magsisi at itama ang lahat ng iyong mga pagkakamali. Umamin ka sa lahat ng kasalanan ginawa mo at kung sino nag-utos sa'yo. Baka sakali mahalin ka pa ng mga Pilipino. Baka sakali. Total, sa impyerno ka rin lang naman pupunta. Diba? Sa impyerno ka rin lang naman pupunta. Eh, mano ba namang i-correct mo ng konti yung yung iyong buhay. At ilabas mo lahat ng mga nalalaman mo para total naman ginamit ka rin lang naman ng gobyerno. Alam ko naman eh na hindi mo naman talaga dapat gagawin yan kung hindi lang naman inutos sa'yo eh. O di lahat ng utos sa'yo at sino nag-utos, ilabas mo na para magkaalaman. Total naman, ginawa ka rin nilang basahan eh. Ganun ka bobo at katangaan tingin nila sa'yo, tinapong ka na lang nila basta-basta, hindi man lang ginawang formal. Di ka man lang pinag-init yung ang dahil mo pa namang interview, yabang-yabang mo pa naman. O paano ngayon? Wala ka ng kapangyarihan, pinagre-retire ka na. Early retirement, o paano na yan, sir? O yung mga pagganong-ganon mo ng barel, can you kill me with a knife? O patay ka na ngayon. Di ba tinanggalan nyo ng mga bodyguard yung mga dating PNP chief? O tingnan natin ngayon. Sana wala kang bodyguard. Mararanasan mo na ngayon yung panggigipit na ginawa ninyo, mararanasan mo ngayon yan. Gigipitin ka ng mga yan. Kasi alam nila loose ends ka eh. Alam ng sindikato sa gobyerno na loose ends ka. Na marami kang nalalaman. O anong gagawin nila sa'yo? Dudurugin ka na ng dudurugin ng mga yan. Pahihirapan ka na ng pahihirapan ng mga yan. Papayag ka? Huwag ka pumayag. O. Bumaliktad ka na. Ngayon pa lang, sir. Oh, bumaliktad ka na kasi sigurado ako talagang matindi itong gagawin nila sa'yo. Oh, kaya ngayon pala mag-isip-isip ka na. Oh, baka itago ka nila sa kung saang bundok. Oh, baka susunod ikaw na may kaso, susunod ikaw na wanted. Oh, baka susunod isa ka na sa mga kinakasuhan nila, sir. Kaya ingat ka. Wala ka ng kaibigan ngayon, wala ka ng kapangyarihan ngayon. Yung kayabangan mo ngayon, oh, yan ang iuwi mo sa bahay nyo, yung mga achievements mo. Yung mga kayabangan mo, achievements mo na nakuha mo sa kasamaan. Ayan na ngayon. Ginawa kang sacrificial lamb ng gobyerno dahil sa dami ng problema nila sa flood control. Wag tayong mawawala. Saglit lang natin tambayan to, pagtawanan to, tapos balik tayo ulit sa flood control project. Tumatalsik pa yung laway ko. Oo, tumalsik nga eh. Dahil sa tuwa ko eh. Kaya ganyan napakagandang regalo nito mula sa langit itong pagkatanggal sa pwesto nitong hinayupak na to.